Patay ang 17 anyos na binatilyo matapos makuryente sa yero ng kanilang bahay na may nakasayad na live wire sa Dagupan City. Nakaalerto Sandy Salvacio. Patay ang 17 anyos na si Miko Doria, residente ng barangay Salapingaw, Dagupan City, matapos makuryente sa yero ng kanilang bahay madaling araw kahapon. Nagising daw ang tiyahin ni Miko sa sigawan ng iba nilang kamag-anak, kaya agad din niyang pinuntahan ang pamangkin. Biglang bumaba yung anak ko. Nung pagkababa ng anak ko, hinila niya. Bigla siyang tumapon kasi malakas daw po yung kuryente sa katawan niya. Sumunod yung asawa ko, hinila niya. Napaano rin yung kamay niya. Habang nagpapahinga raw ang biktima, sumandal siya sa yero na lingid sa kanyang kaalaman, grounded pala ng kuryente. Base sa isinagawang assessment ng Dagupan Electric Corporation o DECORP, may sumayad na live wire sa yero na nagsisilbing dingding ng bahay ng biktima at dumaloy sa bahagi kung saan siya nakuryente. Mayroon pong bare load side na wire galing po sa kapitbahay ng biktima. Nakadikit doon sa galvanized roofing sheet na ginawa nilang wall. Napansin din po kasi natin, ma'am, na yung area po ay they were built closely to each other. Kaya po yung load side wire natin ay dumidikit po siya doon sa galvanized roofing sheet. Wherein yun po yung nag-cause ng pagka-expose ng bare conductor. Dinala pa sa pagamutan ang biktima pero hindi siya nagtagal doon at kalaunay binawian ng buhay. Labis ang pagdadalamhati ng mga kamag-anak sa pagkawala ni Miko. May ulam kayo. Wala. Bayin ng pera yung kaya wala kong pera. Pag may 10 piso, ibibigay ko sa kanya. Batang-bata mahal yun. Nagsasagawa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.